Sa mapagpalang araw sa inyo, ating mga ka-good life. Punta tayo muli sa Dinadyawan Beach, no? And ako, first time kong pumunta dito sa beach. And nagustuhan ko yung beach na ito, no? So, hindi naman ako beach person, pero ito, I would say is maganda yung beach na ito. Hindi man kasing puti ng buhangin, yung sa Dinadyawan compared sa Boracay, pero kung ayaw nyo ng matao at highly commercialized na lugar, mukhang mag-enjoy kayo dito sa Dinadyawan Beach. See you after the intro. So yun nga, no? Pinagpala tayo, blessing na magkaroon ng opportunity, oras at budget na pumunta sa Dinadyawan na located sa Dipakulao, Aurora. So after 2 hours na drive na puro zigzag galing ng Quirino Province, so may video kami previously on this, no? So click nyo na lang yung dyan sa upper right corner ng screen kung gusto ninyong makita yung video on the zigzag. Pero kung you're coming from Metro Manila, abutin kayo ng mga 7 hours para makarating dito sa Dinadyawan Beach. But still, kung fan kayo ng road trip at least hindi na kayo mag-plane, no? By land, mararating nyo yung Dinadyawan, then this is something worth going to and seeing. So itong pinapakita nating may signage ng Dinadyawan, ito yung malapit sa palengke nila, no? So yung sa bandang kaliwa niyan is yung may mga palengke for dried goods. And then a few blocks away naman is yung bilihan ng seafoods, no? Kasi dito, as mentioned, hindi commercialized masyado yung lugar, lalo na yung beachfront. So wala kayong masyadong mabibilhan ng pagkain. Pero kung kayo ay fan ng mga luto-luto, hindi yan. Makakabili kayo ng sariwang seafoods and then pwede nyong lutuin. Check nyo na lang din dun sa lugar na ni-rent ninyo, no? Kung pwede talagang magluto doon, or baka naman provided na yung food, or baka may in-house restaurant sila. But worry not, kung wala talaga kayong option, ayaw nyo rin magluto, may mga karinderya din naman sa tabi-tabi, no? So kami, we were staying sa Luho, Aurora. So i-search nyo na lang yan. It's actually a twin house na beachfront talaga, no? So each house, yung i-rent, it can fit around 14 people daw. So meron siyang 2 bedrooms, double deck yung isa. Tapos may mga foam din sila yung kutsyon available, no? To accommodate more people. And dun sa lugar na yon na nibook namin, pwedeng magluto. That's why we opted to buy seafoods na lang din. So here's the beach naman. So as mentioned, beachfront talaga yung tinitira namin for this staycation, no? Or for this vacation rather. So late December ito, kaya hindi siya masyadong matao, no? And then medyo makulimlim din, as you can notice, kasi itong mga months na to makulimlim at maulan talaga and malamig sa norte, no? Kaya here matataas yung alon. But if you go closer, makikita nyo maganda yung buhangin. Pakapino ng buhangin, as mentioned, hindi siya kasing puti sa Boracay, pero hindi rin siya dark, diba? So it's almost white sand na rin talaga. Ayan, malawak yung beach, beachfront, no? And then gradual naman yung pagbaba ng tubig, kaya kita nyo dyan medyo hindi pa dark yung tubig kahit banda-banda dun na. So it means hindi pa siya ganun kalalim. Yung mga nakaline up sa shoreline are mostly accommodations talaga, like yung ginagawang construction na yan. And then here sa other side, ayan, for accommodations yan. So ayan yung tinitira namin, yung twin house ni Luho. On the other side, yung provincial road yun, may mga tindahan doon kung ano-ano. Pero kung yung trip nyo is naka-unplug, wala kayo ng mga usual stores na nakikita ninyo sa Manila, and you prefer to eat lutong bahay or inihaw or seafoods, then this beach is a great option for you guys.
Pero if kayo yung type naman na gusto sa beach puro pagkain, drinks, na meron din naman sa Manila, Starbucks, fast food, ganyan, then baka makulangan kayo dito. Kasi really, this is a hidden paradise. As mentioned nga dun sa title natin. Kami, we appreciate yung mga ganitong solitude from time to time. Para ka talaga alone time to reflect, time to think, time to relax, diba? And mararamdaman mo talagang wala ka dun sa hustles and bustles. Here, ang kasama mo lang are sounds of waves, wind, nature, yung mga konting taong naglalaro, nagkakatuwaan dyan sa beach. But for the most part, you are on your own talaga. You are reminded na how small we are, no, as humans in the greater scheme of things. Ito naman yung itsura ng accommodation at night, no, ayun yan, so twin houses yan. Sana makabalik kami dito during better weather para mas ma-enjoy yung beach kasi nga medyo malaki yung alo nung time na to, so medyo nakakatakot din mag-swim, no? So yung place has electricity naman and wifi. Ayan, may mga Christmas lights pa nga yun. Though from time to time naka-experience kami ng blackout, no, dito sa accommodation. Pero baka lang nagpa-fluctuate yung electricity nila because of the weather conditions kasi nga mahangin. Nagkaroon kami ng issue din sa tubig dun sa isang CR, so nakigamit kami ng CR dun sa caretaker. But overall, maayos naman yung place. Looks safe, it's quiet, mahangin lang talaga sa gabi. Hindi rin naman malamok, no? So it's a great option sa mga naghahanap ng escape sa busy life, time to slow down and reflect. Especially ngayon sa bagong taong kakaharapin natin in 2024. So here are some more shots ng beach, no? Ayan, solo mo talaga. At least nung time na ito, no? Tahimik. Walang maingay na commercial establishments. Ang maingay lang is nature. And nakaka-relax din, no? So ayan, hope you enjoyed our video and watch out for more. Sana magkaroon din kayo ng blessing na makapagpunta dito sa mga hidden paradise sa Philippines kagaya. So thank you for watching and see you in other videos.